So hello mga ka-chillax, welcome to my YouTube channel. So kung bago pa rin sa aking YouTube channel, don't forget to like, comment, and subscribe. So ang ating content for today ay ang pag-unbox and simple review tungkol sa paano paggamit itong napakaganda, napakalupit na dashcam. Yan. So huwag na tayo tumpik-tumpik pa. Let's go! So ito, umpisa na natin ang unboxing. So as you can see, yan, balot na balot ang pagka-package nila. So through DHL, ginamit na ng courier. So tingnan natin kung anong unahin natin dito. Ito muna. So dito ako namamangay, dito sa 4G hardware kit. So the next one is ito na siguro yung pinaka dashcam. Yan, as you can see. Merong parking surveillance, built-in GPS and ADAS and app control. Nakasulat dito sa box. Yun. Then here, ang nakalagay dito ay yung mga manual. At least para malaman kung paano gamitin, yan, magbasa. So at least kompleto dyan. Meron din siya mga pandikit din. Ayan. 70 my dashcam A510 user manual. Nandiyan dyan. Then ito mga pandikit niya. Then ito na nga yung ultimate, the front camera. Ayan, ang ganda. So naro-rotate daw ang camera na yan. Then this is the rear camera. Very ano siya, no? Napakaliit lang. Yan yung mga pandikit para ikabit dun sa ano, sa salamin. So ito naman yung mounting tools. Yun nga yung pangsungkit. Then syempre mga power cables. Syempre yung mahaba para sa likod. Medyo maikli sa harapan. Ayan. Mga power cables yun. Nilalagay sa front and rear camera. Then ito yung cigarette socket. Kung gusto nyong true cigarette socket yung pinaka, kung saan manggagaling yung pinaka-power niya. Yan, laman ng box. So more mounting tapes. So yun, mga adhesive. Then ito yung 70 my 4G hardware kit. So yun. So ang pagkaintindi ko dito, so pwede rin to ikinakabit din ito para naman for nilalagyan ng SIM card, so that ang pinaka-function nito ay for GPS. Ayan. Then ang pagka-alam ko, pag gamit mo na to, pwede mo na hindi gamitin yung cigarette socket. Why? Kasi ito yung magsisilbing pinaka-power niya. So dito nadadaan yung pinaka-power ng dashcam through the 4G hardware kit. Kasi yun yung sinabi sa akin nung installer. So ito na po yung ating laman nung 70 my dashcam A510 set. O, di ba? Premium na premium sa itsura pa lang, ang ganda. So dito na tayo sa installation. So pinakabit ko pala itong 70 my kay Sir Archie ng El Cilindro. Kasi gusto ko pulido yung gawa eh. Then siya na rin yung nagturo sa akin ng mga basics kung paano gamitin ng 70 my dashcam. Kasi nakapagkabit na rin siya sa mga ibang client. So yun ang may-ari ng El Cilindro.
Then medyo nagkaroon ako ng konting delay dahil nga nung naalala ko nga pala yung SIM card pala natin ay kailangan pala register. Kaya hindi ko pa napagana yung SIM card dito. Ang ilalagay dyan sa 4G hardware kit. So at least dito sa clip na to, makikita nyo kung saan idinaan yung mga wiring. At least magkaroon kayo ng idea. Iba ito sa SIM card, yung isa sa memory. Na-activate mo na to? Di ba? Ano dyan yung SIM card, di ba? Oo. Andyan yung number, kanyang number. Activate mo to sa cellphone mo. Para hindi siya mawala ng kasi walang signal to eh. Ah. Pag bago i-register mo sa pangalan mo to. So dito sa part na to, makikita nyo dyan dinaan. So parang tinap niya yung wiring dyan. Para pagka-start nung sasakyan, automatic bubukas yung dashcam. So yun nga yung sasabi ko, yung through the 4G hardware kit, dinaan yung power supply. Ayan. So yun, nagana na. So as you can see, yan yung ating dashcam. So kita nyo, dilim no? Gabing-gabi na ngayon, 11:40 PM. So kailangan meron mo na kay app na ganito, 70 my. Ayan. Not connected to dashcam. So connect. Ayan. Follow the steps below to turn on Wi-Fi hotspot. Click the bottom of the recording screen to enter the settings page. Select system settings, Wi-Fi hotspot, and turn on the hotspot. So yan, turo ko sa inyo. Yun yung parang para makapunta tayo sa settings, yung bilog na yan. Ayan o. So right click lang yung third button. Yan, smart travel. Yan, system. Pag nakita nyo yung system, ito na yung pinaka-enter button. Parang check. Ayan. Tapos Wi-Fi hotspot. Actually ito yung pinaka-importante. Ayan. So enter. So yun. So sa ngayon naka-on na yung hotspot ko. So kung gusto i-off, pipindutin mo to. Pero ngayon on yan. So balik tayo. Ayan. Ito naman tayo sa dito sa cellphone. Actually ito yung pinaka gusto ko dito, na medyo nahirapan ako gawin sa mga ibang dashcam. Yung sabi nga nila may apps pero lagi napuputol. Pero dito pansin ko napakabilis lang. Ayan, please make sure the hotspot is turned on. So yun. So importante dito, Wi-Fi, hanapin nyo lang yung 70 my. Yan, connected to device. So yun. Then magko-connect na siya. So di ba ang bilis lang? Ito yung gusto ko dito, na medyo nabibilisan ako sa pagko-connect. Ni siya medyo maarte. So you can easily connect. Got it. So ito yung parang kung gusto nyo may voice yung pagre-record, then ito yung photo, then ito yung front, then pindutin nyo lang, yan yung back. So imagine niyo 11:50, napakadilim pero kahit paano liwanag to. Balik tayo sa front. Then ito pa yung isa kong gusto dito. Punta ba tayo sa settings dahil yun yung importante. Dito sa settings na to, ayan o, andyan dyan yung video format, high compression. Ayan. So ibig sabihin na mas maganda yung compression pagka dikit-dikit. Video resolution, yung linaw. So yun yung pinaka malinaw niya. Yun yung pagpipilian. Then video clip duration, yan may 1, 2, and 3 minutes.
So yung demisting, speed watermark, coordinates, watermarks, 70 my logo on, anti-flicker, 60 HZ, tapos mirroring and rotation. So yun. So ito siguro yung horizontal mirroring and rotate. So umiikot siya. So hindi ko na ginalaw, hindi ko na gagalaw kasi baka hindi ko makuha yung gitna. So yun, basta gagalaw siya pagka inano mo to, pinindot mo yan. So sa akin okay na yung yung angle Tapos yan, meron siyang collision detection, medium, time-lapse photography, duration is 24 hours, vehicle battery protection na pag nalolobat na, pag nag 11.9, so warning na. So siguro mamamatay na tong dashcam para hindi niya ubusin yung battery. O di ba ang galing? Tapos emergency video, so para hindi masyado sensitive kasi hanggang high, nakaset lang to sa medium. Actually napanood ko lang din yung video ni ni Sir Rico Suave. So speaker volume, medium, keystone, record audio. So merong synchronized driving route data, retrieve device log, reset device, format memory card, factory reset. So yun yung makikita natin sa settings. Tapos dito sa album na to, ito isa sa mga pinaka-favorite ko. Ayan, yung all videos, kung saan makikita nyo yung mga iba-ibang mga video na naka-store dito. Ayan. So sample natin. So yun yung makikita natin sa settings. Tapos dito sa album na to, so nakita nyo napaka so yun yung makikita natin sa settings. Tapos dito sa album na to, di ba, napakalinaw pati yung boses. Ito naman tayo dito sa cellphone. Actually ito yung pinaka gusto ko dito. Diba? Medyo nahirapan ako gawin sa mga. So yun yung front camera. So hanap tayo dito ng medyo yung umaandar na. Ayan. So nakita nyo naman napakalinaw. Ayan. So through cellphone, tapos sa extended camera naman, so ito siya. Diba? Kahit paano malinaw din siya. Diba? Ang galing. So ito na yung actual footage ng video. This is the front camera. So pagka zoom mo yan, napakalinaw ng kuha ng mga plate number. Kahit ako nakikita ko na. Hindi ko pa zoom yan So this is naman during the night time, where you can see naka-indicate din dito yung date, yung time, which is 6:45 sa gabi. Linaw. So ito yung rear camera naman. Kuha to 6:09 ng gabi. Alam mo, medyo maliwanag pa, linaw. Then meron din siyang kilometers per hour. Then meron siyang latitude and longitude. So itong camera na to, napakalinaw ng front camera. Yung rear camera, kahit hindi ganun kalaki ang resolution, still readable pa rin. So panalo. So maganda dito sa 70 my, napaka-liit niya, hindi siya sagabal sa visibility. Din yung resolution niya, powered by Starvis 2 IMX675. Kaya napakalinaw, ang ganda ng resolution. So yun mga kachilaks, for me, napakaganda nung 70 my dashcam. Kasi nga, I find it very easy to use, and yung presyo niya, very affordable. And nakita nyo naman yung resolution ng video, napakalinaw. And ang gusto ko rin dito, yung connection niya sa applications. Napakabilis, ang bilis mag-connect. Dahil nga doon, mabilis mong ma-download yung mga videos na gusto nyong makita, di ba? So, sana nagustuhan natin munting review and unboxing. So till here, this is Well Skila. Ride safe and God bless.